Kadalasan kapag nakapanood tayo ng balita sa ating telebisyon, madalas nating naririnig ang pagnanakaw na ginagawa ng ilang mga kasambahay sa bahay ng kanilang amo. Yung tipong matatanggap ngayong araw, tapos pagkaraan lamang ng ilang linggo ay biglang mawawala. Tangay na ang malaking halaga ng ari-arian o pera ng kanilang amo. Meron din naman mga pangyayari na ang mismong kasambahay ang nagiging agrabyado sa sitwasyon. Gaya ng ating bagong kwento ngayon kung saan ang biktima dito ay ang babaeng kasambahay ng isang pamilya. Pero bakit tila lumagpas na sa hangganan ang lahat at nagtapos sa isang mampanindig balahibong mga pangyayari? Ang tanong natin, ano ang sinapit ng kasambahay sa kanyang amo? At ano ang natuklasan ng mga kapulisan sa isang kuha ng CCTV? Noong June 18 ng taong kasalukuyan, may isang lalaki naglalakad sa Deca Home Subdivision, Kabantian, Davao City. Ang nakapansin sa isang malaking trapal na napapagitnaan ng dalawang sasakyan. Pero ang nasabing trapal ay tila nakataklob sa isang bagay o anuman. Nagtaka siya noong igalaw niya ang kanyang mga paningin na tila may mga bahid ng dugo malapit sa nasabing trapal. Laking gulat niya noong subukan niyang tanggalin ang trapal sa pagkakatakip dito dahil ang bumungad sa kanya ay ang wala ng buhay na katawan ng isang babae. Di na nag-aksaya pa ng oras ang lalaki at tumawag na ng mga kapulisan. Noong dumating ang mga pulis, nalaman nila na may mga sugat ang biktima. Meron din siya mga pasa at tila mga gasgas sa kanyang mga braso at isang malaking sugat sa kanyang ulo. Nagtanong-tanong ang mga pulis sa mga residenteng malapit dito kung meron ba silang nakitang tao na nagtapon sa babae. Pero naging blanko ang otoridad sa isinagawa nilang pagtatanong. Gayunpaman, noong araw din na nakita nila ang katawan ng babae, napansin nila ang tila mga tulo o bakas ng dugo sa kalsada. Ang nakakapagtaka pa, tila may itinuturong direksyon ang bawat patak at bakas ng dugo na kanilang nakikita. Sinubukan nilang sundan ang mga bakas ng dugo na ito at sa kanilang pagsunod sa mga dugong nasa kalsada ay napahinto sila sa isang malaking bahay. Dito na rin kasi tila nagtapos na ang kanilang sinusundang mga bakas na maaaring galing sa malaking bahay na ito ang katawan ng babaeng biktima. Noong nasa harap ng isang malaking bahay ang mga kapulisan ay kaagad na kumatok sila sa gate nito. Lumabas naman ang isang ginang na nagpakilalang si Catherine Pagatpatan. Ilang minuto ang lumipas ay lumabas din ang isang matandang babae na si Nenita Pagatpatan sa pintuan. At noong ipakita ang litrato ng babae ay nabigla ang ginang na si Catherine. "Teka, si Sheila yan ah. Kasambahay po namin yan. At kahapon pa siya hindi umuwi dito. Bakit po? Ano pong nangyari sa kanya?" Sambit ni Catherine. "Nakita po namin siya na wala ng buhay, duguan, at nakabalot sa isang trapal ang kanyang katawan." Ang hindi alam na mag-ina ay may nakalap na palang kuha ng CCTV ang mga nag-iimbestiga. Nanay, kayo po ba ang nasa video nakuha sa CCTV?" Sabay pinatignan ang video sa nasabing matanda. "Naku, hindi ako yan. Maaring kahawi ko lang yan. Pero nay, ang headband na suot nyo at ang short ay iisa po ang kulay." Dito na inanyayahan sa presinto ang mag-inang Pagatpatan para sa karagdagang investigasyon. Sa kuha kasi ng CCTV, makikita ang isang matandang babae na may hila-hilang trolley sa kalsada ng dakong 1:30 ng madaling araw. Mapapansin din na hirap itong hilahin ang anumang bagay na nakalagay sa trolley na natatakpan ng trapal. Ang tinatahak na matanda ay ang direksyon din kung saan nakita ang katawan ng biktimang si Sheila, 29 anyos, na tubong
Davao Occidental. Pagdating sa presinto, hindi agad umamin ang matanda at sinabi pa nito na ang asawa ni Sheila ang pumatay dito dahil bago daw umalis ito sa kanyang bahay ay nagtatalo pa ang mag-asawa. Kinaibigan muna at kinuha ang tiwala ng matanda ng mga pulis at dito nga hindi na nakatanggi pa ang matanda at inamin na ang ginawang krimen. Sa salaysay ni Aling Ninita Pagatpatan at sa investigasyon na ginawa ng kapulisan, June 17 daw ay nakita ni Aling Ninita ang kasambahay na si Sheila na natutulog sa kanyang kwarto ng bandang tanghali. Napagod daw kasi ang kasambahay sa paglilinis ng buong umaga kaya naisipan nito na umidlip muna. Hindi daw ito nagustuhan ng matanda at ginising si Sheila at muling inutusan ng gawaing bahay. Noong nagdidilig ang kasambahay sa hardin ay dahan-dahan na lumapit ang matandang babae sa likuran nito. Ngunit sa pagkakataong ito pala ay may dalang 2x2 ang matanda at tsaka nito ipinukpok sa ulo ni Sheila. Dahil sa lakas ng paghampas nito ay natumba si Sheila sa hardin. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat dahil noong makita ni Ninita na gumagalaw pa ito ay kinuha agad ng matanda ang malaking paso at pinukpok ito sa kasambahay. Sa taranta ng matandang babae ay kinuha nito ang nakitang trapal upang ibalot sa biktima. Bandang alas 4 ng hapon ay dumating ang anak na matanda na si Catherine. Nasa gate pa lamang ng bahay si Catherine ay agad na sinalubong ito ng matanda. "Anak, umalis si Sheila. Kasama niyo yung asawa niya. Ang alam ko pupunta sila ng mall. Sundan mo kaya?" Agad namang umalis si Catherine upang sundin ang utos ng ina. Pero ang plano pala ng matanda kung bakit pinaalis ang kanyang anak ay upang maiayos nito at maitago muna sa mga halaman ang katawan ni Sheila at upang malinis din ang mga dugong nagkalat dito. Siyempre walang nakitang kasambahay si Catherine sa lugar na sinabi ng kanyang ina noong bumalik ito. Dahil ang totoo, ang taong hinahanap niya ay nasa loob lamang ng kanilang bakuran at wala ng buhay. Maagang natulog ang mag-ina noong gabing yun at noong mahimbing na ang tulog ni Catherine ay tsaka bumangon ang matanda para idispatcha ang naturang kasambahay. Dito na nga siya nahagip ng CCTV na may hila-hilang trolley. Dala-dala na nga ang katawan ng kasambahay na si Sheila bago itapon sa gitna ng dalawang sasakyan. Ayon sa matanda ay palagi raw nagsusumbong si Sheila sa pagmamalupit na ginagawa nito sa kanya kaya pinapagalitan ni Catherine ang kanyang ina. Pang-ilang beses na rin palang katulong o kasambahay itong si Sheila at lahat ay umaalis dahil sa hindi magandang ugali na matanda. At iniisip din na matanda na mas kinakampihan pa ng kanyang anak ang kasambahay kesa sa kanya. Samantala, si Sheila pala ay ang panganay sa magkakapatid at tumutulong din sa mga gastusin ng kanyang pamilya. Si Sheila ay mayroon ding 2 anak. Huminto ito sa pag-aaral sa edad lamang na 16 upang tulungan na lamang ang mga magulang sa pagpapaaral sa mga nakakabatang mga kapatid at nagtrabaho na lamang ang dalaga. Hanggang sa pumasok nga ito bilang kasambahay ng mga Pagatpatan noong January lamang ng taong kasalukuyan. Idinagdag din ng kapatid ni Sheila na minsan nagkwento daw itong si Sheila na sinasaktan siya ng matanda. Mabait si Catherine pero hindi si Ninita. Minsan na nga raw siyang pinagpatayan ng ilaw na matanda dahilan para mahulog sa hagdan si Sheila na nagpapilay sa kasambahay. May isang tagpo din daw na nilagyan daw ng bleach na matanda ang mga damit ni Sheila. Sa kabilang banda, sa bakuran ng mga Pagatpatan ay nakita ang isang trolley at mga ebidensya na ginamit ni Aling Ninita sa paggawa ng masama kay Sheila. At ang sinasabing asawa ni Sheila na itinuturong sa larin ng matanda ay nakakulong pala sa Cagayan kaya imposible ang sinasabi ng matanda.
hanggang sa tuluyan ng sinampahan ng kaso ang matanda dahil na rin sa kanyang pag-aamin at matitibay na mga ebidensya. Sa palagay nyo, kung ang salarin ba ay may edad na gaya ni Aling Ninita na lagpas 70, dapat pa rin ba silang ikulong sa pitan kung meron silang mabigat na kasalanang ginawa?